Pakinggan naman natin ang ating kasamahan na nandito na si Kuya, nasa anong industry? Construction sector. Pakinggan po natin ang kanyang saloobin. Wala ba tayong mga kamay dyan? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapwa ko Pilipino, saan man akong naroroon. Ako nga po pala ay isang construction worker na naging isang saksi sa mga ginagawa ng mga congressman sa bawat distrito. Bilang kung saan-saan ako naroroon, ay nasasaksihan ko at nakikita ko ang mga paggawa nila ng mga project, hindi lang ang flood control project, pati ang mga road widening at mga building school at mga barangay building, barangay daycare. Nasaksihan ko po lahat ang pagkagawa po nila at talagang ninanakaw nila ang materyales at simentong kinakabit sa bawat distrito, bawat lugar, bawat barangay, mga kababayan. Ako po ay narating ko ang trabaho kong ito mula sa pagka-helper hanggang sa posisyon ko maging isang foreman, dahil nakakausap ko po ang aking mga project engineer at mga distritong congressman na tiyakan kong nasasabi ngayon, mga kababayan ko, na ninanakaw nila ang pondo. Dahil sa aming distrito ay meron akong nasaksiyan na ngayon ay isa siyang congressman at isa rin siyang nabanggit ng isang kontraktor ng pinagtitiinan nila. Itong kontraktor na to ay kilalang-kilala po natin. At tiyak at alam nyo kung sino ang iniipit nila. At isang congressman doon na binanggit nila. At tiyak kilala ko, walang negosyo, walang hanap buhay, dumami ang lupa, lumaki ang mga bahay dahil sa mga project ipinagkaloob ni Martin Romualdez para manahimik at magnakaw sa kaban ng bayan, mga kabayan. Alam nyo, mga kabayan, kaya naniniwala ko sa sinasabi ng isang kontraktor na si Vizcaya ay may mga congressman na nagdanakaw sa ating mga project. Dahil etong congressman nito, hindi ko itatago sa inyo ang kanyang lugar. Sa bayan ng Laguna, sa distrito ng Laguna, ika-4 ng distrito ng Laguna. Ako po ay nagmula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Kaya ako po nasaksihan to, mga kababayan. Dahil po ang hanap buhay ko nga po, ulitin ko, isang construction worker. Nagsimula akong gumawa ng barangay, daycare, school, at mga flood control at karsada. Ayakan nilang ginagawa ang pagnanakaw dahil ang ating mga gobyerno at mga munisipyo ay hindi nagsasagawa ng inspeksyon para malaman nila kung tama ba ang nakalagay sa bill of material at naka-schedule na dapat gamitin nila. Pero paulit-ulit po nila ginagawa hanggang ngayon. Hanggang narating ko na ang pagka-foreman ko bilang construction worker. Kaya po ako lumapit at pumunta dito sa dakong ito dahil nakita ko po sa social media at tumakbo at sumakay kagad ako ng aking motor upang ihayag ang aking nalalaman at tuluyan kong pakikinig sa mga balita na nangyayari sa ating mundo. Lalong-lalo na sa ating bansa, mga kababayan, mga mahal kong kabataan, ganun rin po mga magulang. Alam ko, natitiyak ko, alam nyo ang nangyayari katotohanan at ginagawa ng Kongreso sa ating pera. At sinabi na rin po ng ating Vice President na si Sara, ang mahawak lang ng pera ng gobyerno, 2 tao, mga kasama. Sinabi na ng pamilya Vizcaya, pero taasan nila tinatanggi. Taasan nilang ayaw nilang imbestigahan. Taasan nila ayaw nilang tawagin o babaan ng sulat para itanong ang mga bagay-bagay bakit nangyayari sa ating mga Pilipino. Tama si Senador Marcoleta.
Kung ibibigay sa atin ng tulong, hindi dapat sa pamamagitan ng bigas, hindi sa pamamagitan ng 3 dilata, kundi sa kuryente, para lahat ng mamamayan ay makinabang taasan at mawala ang pagkurap sa bawat Pilipinong mamamayan. Mga kasama, pasensya na kayo, nagkikigil ako sa galit dahil ang dadanas nito, hindi lang ako, hindi lang pamangkin ko, at hindi lang apo ko, hanggang sa kamatayan ng lahi ko. Dadanasin nila ito pag hindi natin sila susupilin, hindi natin sila babaguhin, dahil mismo sila ang sumisira na ayon sa batas ang nasusunod yung mga sariling interes nila, mga kabayan. Mga kababayan ko, saan man dako ng mundo o Pilipinas, alam ko may Pilipino. Nananawagan po kami sa inyo ng pagkakaisa kahit saan man dako ng mundo. Nawa mga kababayan, social media man o TV at may mga Facebook tayo, magsalita na ang bawat isa, mag-post kayo, huwag kayong mag-comment, sabihin nyo ang katotohanan. Huwag tayong manahimik mga kababayan, ang makikinabang nito, ang bawat Pilipino, bawat kabataan na sisibol pagkatapos ng panahon nito. Mga kababayan, etong kaprasong pananalita ko to, alam ko makakarating to sa aking lugar, sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Taasan kong sinasabi, ang itong congressman na to, at naniniwala ko sa paliwanag ng isang kontraktor na si Vizcaya ay talagang korupto. Dahil ako ay isang bahagi sa kanya mga project at flood control na natibag sa bayan ng Laguna at mga tulay na gumuho sa bayan ng Laguna. At ako hindi ko mapapasinungalingan to. Pagkakataon ko na to para masabi ang katotohanan ang nangyayaring sagwatan sa loob ng Kongreso sa pamamagitan na namumuno sa kanila at nagtuturo ng maling baluktot na batas sa pangansariling kapakanan nila, mga kababayan. Sana nawa mga kababayan, dumating kayo, makipagkaisa kayo, kung sino man malapit o malayo man kayo mga kababayan, magsalita kayo. Huwag kayong manahimik dahil naaabala kayo. Ang makikinabang nito mga kababayan, ang makikinabang talaga nito sa sinasagawa ng bawat Pilipino sa ngayon ay bawat Pilipino saan man dakong ng mundo mga kababayan. Nawa, huwag kayong magsawang paalisin natin ang namumuno sa Kongreso na taasan, nananahimik Tama! at kumuha pa ng tagapagsalita Tama! dahil hindi niya na kaya ipaliwanag Tama! ang lahat na tinuturo sa kanya at Tama! pinapatiko sa kanya. Mga kababayan, bago man matapos ang pananalita ko to, bulay-bulayin nyo at manood kayo ng balita sa leksikin nyo. Talaga, totoo, sa kanila nang gagaling at nagsisimula ang mga pagnanakaw. Dahil sila ang taasang gumagawa ng mga budget, double padding sa bawat budget ng Pilipino. Mga kasama, maraming salamat sa kapraso kong pananalita at sana tumanim sa puso isipan nyo itong sinabi kong ito at naway huwag kayong magsawa, magsalita at kumilos Tama! upang sa ating bansa itaguyod ang katwiran, itaguyod na ayon sa batas upang lahat ang Pilipino makinabang. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po. Ano pong pangalan nyo, kuya? Maraming salamat po, Sir Cordonal, sa napakagandang mensahe na nagmula sa kanya. Pakinggan natin si Sir Leon Javier. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako pala si Leon Javier Vlog. Siguro bakit tayo Ako muna nagtitipon-tipon yung po host nyo, dito guys, para Ate Melby. wasakin ang Nagsasalita yung flood control, host nyo. pagnanakaw ng gobyerno to. Sabi ko, asan ka? Huwag kang supot, umuwi ka ng Pilipinas. Di ba? Para harapin mo ang mga allegation, ang mga bintang na ikaw ay nagnakaw ng pera ng bayan. Di ba? Oh, kagaya ni Tamboloslos, nagtatago na, di ba? Kaya siguro hindi mahalaga yung kulay, kung anong kulay man na natin sa politika, itabi muna natin dito, itabi muna natin 'yan.
ang dapat bigyan ng pansin ang mga pagnanakaw ng pera ng bayan. Tama na. Tama, wag sa akin. Ako po ay galing pa ako sa Santa Rosa, Laguna para pupunta lang dito Makisa. No? Makisa para ayoko na kawawa ang susunod na henerasyon na mga kabataan na, di ba, ano ba tulong natin sa mga anak natin? Huwag magnakaw. Pero itong gobyerno, itong nangyayari dito sa flood control, talamak na ang pagnanakaw. At ikaw, Soto, wala kang alam. Bumaba ka na dyan. Bigay mo na kay Alan Peter Cayetano, yung Senate President. Wala ka naman talaga alam eh. Yun lang po. Itabi muna natin kung anong kulay natin sa politika. Hindi mahalaga yan. Ang mahalaga, bigyan natin ng pansin. Yung pagnanakaw ng pera ng bayan dyan sa flood control. Yun ang mahalaga. At dapat bigyan natin ng tayo makaisa dito. Sugurin na natin tong House of Reptiles. House of Reptiles ang tawag ko dito. Hindi na House of Representative. House of Reptiles of the Philippines. Ayan ang tawag ko dyan. Dahil ang mga tao dyan, puro buhaya. Buhaya yan. Yun lang po. Salamat po, Mr. Javier. Korupsyon Tama! sa ating gobyerno. Nais ko rin pong mag-take part para sabihin po yung aking mga hinaing. I do not hindi po ako napapabilang sa kahit anumang organisasyon. I'm just a private individual. I just want to speak in behalf of the maritime sector. Dati po akong seawoman at marami po akong hinaing na sinabi noon sa gobyerno pero hindi nila pinansin, hindi nila binigyan ng budget because bakit hindi? Eto, lumabas na yung totoo. They are protecting the interest of themselves. Yung genuine love nila hindi to serve others pero to serve themselves. Yumaman sila ng bonggang-bongga na marami pong naghihikahos. Ako po, honestly, naghihikahos ako ngayon dahil naging epekto rin po ng korupsyon. But a different form of corruption, in the labor sector. So may corruption po, ipinahatid ko, corruption sa NLRC, sa different judiciary department. Naging member din po ako ng technical working group sa Senate noong 2018, 19, and 20. Pero hindi pala pinapansin pag nag-iisa ka. Ito po ang advice ko po sa lahat. I became a president of an organization pero dahil mga seafarers po sila, natatakot silang sumama dahil baka matanggal sila sa trabaho. Ito po, katulad po nito, hindi ako pwedeng humarap if I was still employed dahil mabablacklist ako ng mga maritime companies. So, ganun po nangyayari sa kanila. Ang gusto ko po sa inyo ay to promote, organize. Yun po yung advice ko, organize, form any organization. Lumapit po kayo sa mga taong marunong mag-organize po. Form a group because yung boses po ng marami, yun po yung talagang powerful eh. You cannot fight the corruption alone. Kailangan po, buklod-buklod po tayo. At nananawagan po ako, napakalaki po ng budget sa DPWH. Binawasan yung budget ng DepEd. Marami rin pong binawasan dahil maraming gustong bumulsa ng pera ng gobyerno. Ang hinihiling ko lang po matagal na, yung Seafarers Hospital. Wala pong sariling hospital ang mga marino eh. Ako po, I'm suffering disability. Wala po akong matakbuhan. So this is a long-term disability na po. Chronic illnesses. Wala po akong matakbuhan. Ang haba ng pila sa mga public hospitals. And I have served my country for 14 years. Diba? Napakahirap magtrabaho sa barko. Kaya nagkaroon ako maraming chronic illnesses. So I'm just fighting for my sector, the labor sector, the maritime sector. Please hear our cries.
laanan nyo ng pondo, huwag nyo ilaan lahat sa bulsa nyo. And the Congress should listen. They should listen to the marginalized sectors. Maawa naman po kayo. Huwag nyo hong sarilinin kasi we are also paying for taxes. So, yung benefit po ng taxes na yun, hati-hati naman po tayo. Yun lang po ang hiling ko. And, yun po. Kailangan po magbuklod-buklod po tayo talaga for us to be heard. Maraming salamat po sa time niyo po today. Okay, maraming salamat po sa inyong pahayag.